Okay, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. So, in a few minutes po, magsisimula na po tayo ng atin pong devotion. So, ready po natin yung ating pong Bible habang kayo po ay umiinom ng inyong mga kape dyan. So, tayo ay nasa day 77. At nga sa sa araw na ito ay tatapusin na po natin ang libro ni Ruth. Yan, sa chapter 4. At pinamagatan po natin yung ating pong devotional sharing, ang tunay na manunubos. Yan, ang tunay na manunubos. The true Redeemer. Pwede na po tayo magsimula. So bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Kayo din po ang Diyos namin. Maraming salamat po sa araw na ito. At muli, Panginoon, kami po ay magpapaturo sa inyo pong salita. Mangusap kayo sa amin sa pamagitan ng libro ni Ruth, storya, napakagandang storya ng dalawang babae, Panginoon, si Naomi, yung kanya pong mother-in-law. Thank you so much, Panginoon, sa pagpapala ng buhay. Pangunahan yung aming pong gawain ngayong umaga. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan po. So, Ruth chapter 4 verse 1 to 22. Ayan. So, ayan po. So, ang Ruth chapter 4 verse 1 to 22 ay hindi lang po tungkol sa happy ending or love story ni Ruth tsaka ni Boaz. Pero ito po ay nagkakwento din or nagsasabi sa atin about the covenant love of God, no, para po sa ating lahat. Pero dahil nga po tatapusin na natin ang book ni Ruth ngayong umaga, so siguro mabilisang review at balikan lang po natin yung lalo na yung character, no, mga character sa librong ito. So si Naomi, 'di ba? So Naomi, 'yan. So siya po ay isang Judean from Bethlehem kung saan sila po ay lumipat sa lugar ng Moab. Moab kasama ang kanya pong asawa na si Elimelech at yung kanya pong dalawang anak na lalaki na si Malon tsaka si Kilion. Ayan. So bakit po sila lumipat ng Moab? Dahil taggutom sa Israel. Taggutom po, no, sa Bethlehem. Ngayon po, itong si yung dalawang anak, no, nung nandun na po sila sa Moab, nakapag-asawa po sila, no, nakapag-asawa po sila ng Moabita na si Ruth at si Orpa. Ayan. So yun po yung istorya. Pero meron pong mapait na nangyari, no? Isa pong family tragedy ang nangyari sa kanila. While in Moab, yung asawa ni Naomi na si Elimelech ay namatay. No? Namatay po yung asawa, pati yung dalawang anak na lalaki namatay din. So, ibig sabihin, 3 babae kaagad ang na-byuda. Okay? Si Naomi, si Orpa, tsaka si Ruth. Kaya sabi ni Naomi sa kanya, tawagin nyo na lang akong Mara. Okay? Ang ibig sabihin po ng Mara ay bitter. Kasi naramdaman niya na parang iniwanan siya ng Diyos, no? She felt the Almighty made her life very bitter. Kaya si Naomi, nagdesisyon siya na bumalik na lang ako ng Bethlehem. So ano pang gagawin ko dito sa Moab? Okay? Kaya she advises her daughters-in-law, bata pa naman kayo, mag-asawa na kayo, mag-asawa kayong muli. Okay?
And ako ay babalik at uuwi sa bayan namin. Si Orpa ang nanatili sa Moab, pero si Ruth nag-insist, hindi ko kayo iiwanan. Yan. So, sasamahan ko po kayo. Okay? At ako ay yun nga, sasama sa inyo sa Bethlehem or sa Israel. So, no, napakagandang relationship nito si Ruth, no? Ang kanyang loyalty sa kanyang manugang. Kaya tanong ko sa inyo, mga kapatid, sa mga may mga asawa, kamusta po ba ang inyo pong relasyon sa inyong mga in-laws? Diba? Si Ruth, diba? Tsaka si Naomi, napakaganda po ng kanila pong relationship bilang magbiyanan. Okay? And dahil sa napakagandang relasyon na ito, Naomi plays a crucial role in directing Ruth, no, to meet Boaz, no. Si Boaz, kamag-anak nila, relative ng kanyang husband na si Elimelech. Siya po ay isang mayaman na kinsman redeemer. Sa Hebrew, ang tawag ay Goel. Ngayon, ano po ba ang role ng isa pong kinsman redeemer? Siya po ay nagsisilbing tagapagligtas ng pamilya at ari-arian ng isang nawalan o yun nga, byuda. So, taga-tubos ng lupa. Okay? Kasi ayon sa batas ni Moses sa Leviticus 25:25, kapag ang isa pong Israelita ay naghirap at napilitang ibenta, no, yung kanya pong lupain, syempre byuda, no. So bago yan bilhin ng ibang tao, tungkulin po ng kanyang pinakamalapit na kamag-anak na bilhin, no, bilhin ang lupa, pero ang lupa nito o ari-arian na ito ay ibabalik din, no, sa kanya para manatili yung ari-arian sa loob ng tribo at sa family. So, yun po yung ginawa ni Boaz na isang kinsman redeemer. Tinubos niya yung lupa, no, na pagmamay-ari ng yumaong asawa ni Naomi na si Elimelech. And isa sa mga role din ng kinsman redeemer ay para, yun nga, magpatuloy ng lahi. So, dito pinakita ni Boaz yung kanya pong loyalty sa pamagitan ng pagpapakasal kay Ruth na isa pong foreigner, no, isang Moabita. So ang purpose ng pagpapakasal ay para magkaroon ng tagapagmana yung namatay naman na asawa ni Ruth na si Malon, no. And para hindi mabura yung pangalan ng pamilya sa Israel. And as kinsman redeemer, ang role din niya is to provide and to protect. So, bago pa man yung nangyaring opisyal na pagtubos, naging redeemer na po si Boaz sa pamagitan ng mga practical na kaparaanan. Pinayagan niya, di ba? Kung babalikan natin yung istorya, mga kapatid, pinayagan ni Ruth na manguha ng mga tira-tirang barley sa kanyang bukid at tiniyak niya na walang mananakit kay Ruth. So, dito binigyan ni Boaz ng sapat na pagkain para makaahon sa gutom ang mag-ina. And sa story, no, makita din po natin yung legacy na iniwan ni Naomi, no. Alam niyo po ba kung ano po ang nangyari? Kung babasahin nga natin kasi yung chapter 4, she becomes the grandmother or figure to Obed. Kasi nga si Ruth at si Boaz nagkaroon po ng anak na ang pangalan ay Boaz. Ngayon, si Boaz nagkaroon ng anak na ang pangalan po ay Jesse. Okay? And si Jesse nagkaroon ng anak na ang pangalan ay si David. O, di ba? Ang ganda ng storya, no? At alam natin kung kanino lineage si Jesus Christ, di ba? Sa linya yan, lineage yan ni David. So sa ating pong sa theology, sa ating pong pag-aaral, no, makikita natin dito yung foreshadowing, no, ni Jesus Christ kay Boaz.
Yung kanya pong mga ginawa po ay anino o simbolo ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin, no? So ano po tong mga to? Well, ang katangian ni Boaz, dapat kamag-anak, kinsman ang tawag. So ano po ang kay Jesus Christ? Para maka ano tayo, para siya makapag-relate sa atin, no? Naging tao si Jesus Christ upang maging kamag-anak natin. O ano pa? Dapat may kakayahan siyang magbayad. O si Jesus Christ, ganun din, may kakayahan siyang bayaran yung ating pong mga utang dahil sa ating mga kasalanan. Si Jesus Christ may kakayahan dahil wala siyang kasalanan. Kaya kayang-kaya niyang bayaran yung ating pong utang. And si Boaz, bukal sa loob na tinubos niya, no? At yun nga po, si Jesus Christ naman, okay, i-relate natin siya dito, hindi niya pinilit yung kanyang sarili, kundi ito'y bukal sa loob niya na ginawa niya, na kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. So, yun po yung atin pong brief background para po ma-review at balikan po natin yung root, at dito po tayo ngayon mag-dive in na sa ating pong devotion. Ang pamagat ay ang tunay na manunubos. Bakit po? Kasi sa Ruth chapter 4, okay, nabanggit po diyan ang dalawang redeemer o yung dalawang manunubos. Yung una po ay relative din nila ito, syempre, no? Hindi po pwede kasi na hindi ka mag-anak. Pero hindi pinangalanan, no? And the second one is si Boaz. Ngayon, yung hindi pinangalanan na relative ang unang tinawag para mag-redeem. Technically, siya po yung may karapatan. So pumapangalawa lang si Boaz. Ngayon, pumayag naman siya na bilhin ang lupa. Okay? Pero nung sinabi ni Boaz na, sige, kasama ng pagbili mo ng lupa, ay i-redeem mo rin si Ruth. Ibig sabihin, aasawahin mo. Pero nung nalaman niya yung arrangement na ganun, yung unnamed redeemer na yun, yung unang walang pangalan, umatras. Bakit? Kasi baka raw masira yung sarili niyang inheritance. So, it means na mas yung unang unnamed redeemer, mas focus siya sa sarili niyang legacy kaysa mag-restore ng tao, which is yun nga, i-restore ang buhay ng mag-ina, si Ruth at si Naomi. So, makikita natin dito mga kapatid, paano natin ito ma-relate, no, sa kung sino ba yung totoong manunubos. Okay? Ito yung perfect picture ng kautusan o ng law. Okay? Ang law, kaya niyang magbigay ng transaction. Pero hindi niya kayang magbigay ng transformation. Magbibigay po ako na example sa inyo mamaya. So dito, kaya siguro unnamed, anonymous, ginawa siyang anonymous sa Bible. Kasi, tandaan natin mga kapatid, ang buhay na puro sarili lang ang iniisip ay wala pong maiiwang spiritual legacy. Kaya unnamed, no? Hindi siya pinangalanan. Okay. So dito, kung i-relate natin yung first redeemer na hindi pinangalanan, pwede nating i-connect ito doon sa kautusan, no? The law of Moses. The law reveals, but it cannot rescue. Kaya, gaya ng unnamed relative na ito, the first redeemer, yung law, standard lang siya. Oh, puro legal. Sasabihin ito sa iyo kung ano yung tama at mali. At kung ano yung utang mo, ito yung babayaran mo kasi ito yung ginawa mong pagkakasala. Pero pagdating po sa punto na kailangan ng iligtas mula sa iyong kahirapan at kasalanan, ang sasabihin ng kautusan, hindi ko yan magagawa. So meaning, ang kautusan, nakapokus sa perfection, sa protection ng sarili niyang standard. Diba?
Hindi nito kayang yakapin yung pagkatao, yung karumihan ng tao gaya ng kay Ruth na isang Moabite. Imagine, ano siya foreigner siya, hindi naman siya Israelite. Okay? So, ang law po, or ang kautusan, nagpapakita ng ating karumihan, pero wala itong kamay para linisin tayo. So, para maintindihan natin, sige, balikan natin. Di po ba naalala ninyo yung sa Luke, which is yung rich young ruler? So perhaps this is the clearest example of someone who followed the law but remained unsaved from his own attachment to the world. By the way, disclaimer po, medyo mahaba po yung devotional po natin ngayong umaga. Pero sana, nandyan pa rin po kayo. Okay, di ba, naalala ninyo, itong rich young ruler na to, lumapit siya kay Jesus Christ, tinanong niya si Lord, good teacher, ano po ba yung gagawin ko para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So Jesus pointed him to the commandments, and this man confidently claimed, all this I have kept. So meaning, the law told him he was doing the right things on the surface. Pero, nung sinabi ni Lord na, meron ka pang hindi ginagawa, ibenta mo yung lahat ng ari-arian mo at kayamanan mo, ipamigay mo sa mga mahihirap, at sumunod ka sa akin. So, ito po yung unable part ng law. Diba? Nung sinabi na ito ni Jesus Christ, anong nangyari sa mayamang young rich young ruler na ito? He went away sad. So, the law, or yung kautusan, could tell him what was right, but it couldn't change his heart or free him from his love for wealth. It showed yung kanya pong debt, but it could not save him from it. What else yung pwede po nating makita patungkol sa kautusan? Yung, di ba, yung the woman caught in adultery. Sa batas ni Moses, kapag ikaw ay nahuli na nangangalunya, ano po ang gagawin sa iyo? Papatayin ka, babatuhin ka hanggang ikaw ay mamatay. So dito, the religious leaders, dinala nila yung babae kay Jesus Christ, citing the law of Moses, okay? And the law was right. Tama naman yung kautusan. She had committed a sin, kaya ang kanyang kabayaran, ang utang niya ay buhay niya. Pero, the unable part of the law is that the law provided the verdict, o guilty ka. So, ang punishment mo, death. But it had no power to offer her a second chance or a transformed life. Only Jesus, through grace, could say, sabi niya sa mga tao, sa mga religious leaders, kung sino sa inyo dyan ang walang kasalanan, unang magbato sa babaeng ito. Wala naman nagbato. So, sabi ni Jesus sa babae, neither do I condemn you. Go and sin no more. He did what the law was unable to do. He saved her life and offered her a new path. See, mga kapatid, yun po yung unang unnamed na Redeemer, the law. Pero ano naman yung character ng tunay na manunubos, which is sino yon? 'Di ba? Si Boaz, the kinsman redeemer. Kung saan umatras yung unnamed relative, doon pumasok po si Boaz. Sabi ko nga, foreshadowing Jesus Christ, the law fulfiller and life giver. Kung saan ang law ay nagsasabing, I cannot. Ang grace ni Jesus Christ nagsasabing, I will. He embraced the cost, di po ba? Alam ni Jesus na ang pag-redeem sa atin, magbubunga ng kanya pong paghihirap, sacrifice. Kaya pinako siya sa krus. Pero hindi siya natakot na hindi kagaya ng unnamed
unang redeemer, no? Hindi siya natakot na mawala yung kanyang inheritance. Sa halip, mga kapatid, binigay niya ang lahat para maging bahagi tayo ng kanya pong family. So from legal to relational, 'di ba? Yung unnamed relative, tumingin lang siya doon sa investment, yung bilhin niya yung lupa. Pero si Boaz, tumingin sa relationship. Kanino? Kay Ruth. Ang law, transactional. O, gawin mo ito. Mabubuhay ka. Pero si Jesus Christ, relational. Tapos na. Nabayaran ko na. Sumunod ka sa akin. So makita natin dito yung the true Redeemer. Jesus was willing. Hindi tiningnan ni Boaz si Ruth bilang liability. Nakita niya si Ruth as what? As a person na merong value. Makita natin din dito the true Redeemer na si Jesus Christ, He was able. Meron siyang resources para bayaran ang price. Meron siyang legal standing para panindigan yung claim na ito. And He did it publicly. Di ba? Anong ginawa ni Boaz? Kumuha siya ng mga witnesses, 10 elders. No? So, anong ginawa ni Jesus Christ publicly? He redeemed us. He died on the cross. Yung pinaka-mababa at nakakahiyang bagay. Di ba? Kasi sa panahon nila, pag ikay pinako sa krus, yun yung pinaka-mababa at uri at nakakahiyang ginawa sa isang kriminal. No? So, gaya ni Boaz, si Jesus Christ ang tunay na Goel, the true Redeemer. Iniwan niya yung kanyang inheritance sa langit para tubusin tayong lahat. Mawala man yan sa kanya. Diba? Ang ganda-ganda na ng posisyon niya at kalagayan niya sa langit. Pero iniwan niya yon, no? Para tubusin ang lahat ng mga nawala sa atin, mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan. Nirestore niya. Hindi lamang niya binayaran yung ating utang, dinala niya tayo again sa kanya pong pamilya. So, malapit na tayo matapos. From bitter to blessing. So, natapos po yung chapter sa isang napakagandang kwento. Diba? Sabi ni ni Naomi, tawagin nyo na lang akong Mara. Ang Mara, ang ibig sabihin ay mapait. Bakit? Di po ba sa mga ngayon lang nakatapos, alam natin kung ano yung family tragedy na nangyari kay Naomi. Yung asawa niya namatay. Pati 2 anak niyang lalaki namatay. Pero ngayon, meron na siyang karga-kargang apo. Si Obed. Ba kapatid? Tayo ba? Meron na ba tayong spiritual na apo? Okay? Si Obed. Diba? Nagkaroon ng anak, si Jesse. Si Jesse nagkaroon ng anak, David. Kung saan, lineage ni Jesus Christ. Nandun po yung restoration. Diba? Yung genealogy. No? Hindi lang basta happily ever after ang ending. Natapos ang book ni Ruth sa isang listahan ng mga pangalan kung saan, di ba, isang Moabita, foreigner, outsider, katulad natin mga kapatid, ay naging lineage ng ating tunay na manunubos, yung ating Mesiyas, si Jesus Christ. So in our conclusion and prayer mga kapatid, no, ang law ay para siyang salamin. Kung titingnan natin yung ating sarili sa salamin, pinapakita nito yung ating mga karumihan sa ating mga mukha. Pero hindi kaya ng law na hilamusan tayo. Si Jesus ang ating Boaz, the true Redeemer, the kinsman Redeemer. Siya po ang lumapit sa atin. Binayaran yung ating mga utang dahil sa kasalanan natin na hindi kailanman, hindi natin kayang bayaran, at siya lamang ang may kakayahan nito. Binihisan tayo ng bagong pagkatao dahil ikaw kapatid na nakikinig ngayon, naniwala ka sa Kanya. Ngayon, sino ka sa istoryang ito? Ikaw ba si Naomi?
na maaring sinabi mo sa sarili mo, si Mara ako, hindi ako si Nomi. Mapait, masakit ang nangyari sa akin. Pero nagtiwala sa Diyos. Nanatili, nagpatuloy. Ikaw ba si Ruth? Loyal, no? Hindi nang iiwan. Hindi iniwanan si Nomi. O ikaw ba si Boaz? Or ikaw ba yung unnamed redeemer? Walang pangalan. Kung gusto natin na magkaroon ng pangalan, mga kapatid, okay, ayun po, gumawa tayo, mag-asawa tayo ng mga katulad ni Ruth, magkaroon tayo ng spiritual na mga anak. 'Di ba? Para meron tayong legacy, magkaroon tayo ng apo, na kahit wala na tayo, 'di ba? Meron tayong legacy dahil meron tayong hindi lang physical na anak, kundi spiritual na mga anak. Kaya, mag-disciple tayo, mga kapatid. Mag-disciple ka. So with that po, dun po ako magtatapos sa ating pong sharing ng ating pong devotion. Okay po, magandang umaga sa inyo. So let's pray. God, Heavenly Father, maraming salamat dahil ikaw ang aming tunay na manunubos na hindi tumalikod sa aming pong pagiging broken. Lord, kami po ay wasak, pero nirestore niyo po kami. Salamat sa inyo pong ginawa. Salamat sa inyong ginawa sa krus. Salamat din po, Panginoon, sa halimbawa ni Nomi, ni Ruth, ni Boaz, no? Yung kanila pong katapatan sa isa't isa. Lord, tulungan niyo po kami na mamuhay ngayong araw na ito, Panginoon, na may kapayapaan dahil kami po ay binili na ninyo ng inyong pong dugo. At nawa maipakita namin ang inyong pong mapagpalayang pag-ibig sa mga tao sa paligid po namin. Ingatan nyo kami at patnubayan nyo kami sa araw na ito. Ito po, O Lord, ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po!